Si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaimbestigahan ng pulisya ang pagtaboy ng gwardiya sa isang batang sampagita vendor sa labas ng isang mall sa Mandaluyong. Umani ng reaksyon ang viral na tagpo, lalo ang akmang pagsipa at pagpigtas ng gwardiya sa sampagitang dala ng babaeng naka-student uniform. Pinapahanap na ng DSWD ang babae habang ang security guard sinibak sa trabaho. Nakatutok si Chino Gaston. Usap-usapan online ang paghablot na ito ng isang gwardiya sa mga panindang sampagita ng isang babae sa harap ng isang mall. Bago yan, nakaupo sa hagdan ng babae na tila bata at naka-uniformeng pang-estudyante. May kahon pa sa harap niya na may nakasulat na namamasko po. Nilapitan siya at may sinabi ang gwardiya at itinuturo ang isa pang lalaking nagbebenta din ng sampagita. Pero maya-maya pa, hinablot na nga nito ang bulaklak at sinira. May akmang pagsipa pa ang gwardiya sa kanyang pananaboy. Ang babae naman inihampa sa gwardiya ang kung anumang natira sa sampagita garland na hawak niya. Ang video kuha sa harap ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Wala ng mga sampagita vendor pero di bababa sa 4 na gwardiya ang nagbabantay sa labas. Hindi na rin naghintay ng reklamo ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency para maglunsad ng sariling investigasyon. Bukod sa paglabag sa mga patakaran at standards ng security agencies, posibleng nalabag din ng gwardiya ang Anti-Child Abuse Law o RA 7610. Kabilang sa child abuse, ang psychological, physical at emotional maltreatment o anumang asal na minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at dangal ng mga bata. At sakaling hindi na ito menor de edad, gaya ng espekulasyon sa ilang online post, may mali pa rin umano ang gwardiya. Meron po tayong possible na violation ng Private Security Professionals Creed, violation ng Code of Ethical Standard. Pinapahanap na rin ng Social Welfare Department ang babae at tila kasama niyang lalaking vendor para mabigyan daw ng psychosocial support. Posible rin ang ibang tulong para hindi na sila magbenta ng sampagita sa lansangan. Kakausapin din ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng pagbigay training sa mga tauhan nito sa tamang pakikitungo sa mga menor de edad. Ayon naman sa pamunuan ng SM Mega Mall, nakikisimpatya sila sa babae sa video, sabay kondena sa ginawa sa kanya. Bukod sa pinaiimbestigahan na ang insidente sa ahensya ng gwardiya, sinibak na rin ito at hindi na pagtatrabahuhin sa anumang branch ng mall chain. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 Oras. Kaunting higpit ng sinturon sa susunod na buwan dahil mahigit 60 produkto ang inaprubahan ng Department of Trade and Industry o DTI na magtaas presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi na lang buwan ng pagmamahal ang parating na Pebrero, kundi buwan din ng pagmahal ng 63 produkto. Kabilang ang ilang brand ng sardinas, kape, gatas, pati kandila at battery. Napagkasunduan yan sa pulong na Department of Trade and Industry at mga manufacturer. Ayon sa DTI, sinikap nilang pakiusapan ang mga manufacturer. Pero kailangan din nilang unawain kung bakit panahon ng itaas sa mga presyo. Nagtaasan na talaga yung mga raw materials nila. Kailangan din nilang kumita. Yung mga tao na na-employ nila, ayaw din natin mawala ng trabaho. Ayon sa Department of Trade and Industry, 63 mga produkto ang magtataas ng presyo pagsapit ng Pebrero. Pero mas marami naman daw mga produkto ang hindi magtataas. 72% will not have any price increase. And if ever may price increase, just dun sa 28%. And most are below 5% and a little bit below 10%. So the price increase is just very minimal actually. Ngayon pa lang may mga naiisip ng paraan ang nakausap kong mamimili kung paano mapagkakasya ang humihigpit na budget. Halimbawa, haluan yung sardinas ng iba, yung miswa, ganun, para dumami. O kaya sotanghon, depende kung ano yung mas mura. Maglalabas ang DTI ng panibagong Suggested Retail Price Guide sa Pebrero.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Patuloy ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa monster ship ng China na ilang araw nang nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero ang radio challenge ng Pilipinas, sinagot ng China. At nakatutok si Ivan Mayrina. You were advised that you were currently sailing within the Philippines exclusive economic zone. Hindi tinatantanan ng Philippine Coast Guard ang tinaguriang monster ship ng China na ilang araw na naglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa ilang punto, 60 nautical miles na lang ang layo nito mula sa baybayin ng Zambales. Kaya dinidikitan na ng BRP Gabriela Silang para hindi na makalapit pa. Tugon ng China Coast Guard, radio challenge din. Sabay utos pa sa Philippine Coast Guard na lumayo para iwas banggaan. Please comply with international regulations for preventing collisions at sea. That falls within our own exclusive economic zone and in accordance with the Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Tribunal Award. Wala naman ibang aktibidad ng monster ship kundi magpabalik-balik habang pinapanatili ang 60 to 70 nautical miles na distansya sa baybayin. Yan ang strategy nila. No? They are going to normalize the unlawful activities and then they're going to change the status quo for a certain long period of time. Hindi rin isinasantabi ng PCG ang posibilidad na pambaling ng atensyon lang ang paglalayag ng monster ship. Pero may iba pala silang aktibidad sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pero hindi naman daw nalilingat sa pagbabantay ang Pilipinas kasama ang AFP at ang mga kaalyado nating bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Davao City ang may pinakamabagal na usad ng trapiko sa bansa at pangwalo sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral ng isang satellite navigation company, sa Metro Manila kaya kung saan talamak ang mga sagabal sa kalsada, aling lungsod ang pumasok sa listahan. Nakatutok si Mariz Umali. Ano nga ba ang mahirap intindihin sa karatulang ito? At kung bakit kung saan pa nakalagay ang no parking anytime o di kaya'y towing zone, ay doon pa talaga pumaparada ang ilang mga sasakyang tulad nito sa Pasong Tamo Extension. May motor at truck pa. Pati ang jeep na ito, dito rin piniling magsakay ng pasahero na para bang terminal nila ito. Panay din ang pagpapaalis sa mga sasakyan nagsusundo ng mga estudyante sa paralang ito na madalas ay ginagawang paradahan muna ang isang lane ng kalsada habang naghihintay lumabas ang mga estudyanteng susunduin nila. Ang style ng iba, naga-hazard lights lang pero matagal ding tumatambay. Marami ring jeep na nakaparada sa mga karinderya. Ang truck na ito kumakain ng lane habang naglo-load ng kung ano-ano mula sa junk shop. Meron ding sa kalsada nagpapa-car wash. Dagdag sa pagpapasikip sa daloy ng trapiko ang construction na ito na kumakain din ng isang lane ng kalsada. At ilang pang pagkukumpuning gaya nito. Marami ring mga vendor na nakagilid nga pero kinakain naman ang daanan ng pedestrian. Kaliwat ka ng pasaway at mga sagabal nga ang ilan sa itinuturong sanhi kung bakit may mga oras na bumibigat talaga ang daloy ng trapiko dito sa may Pasong Tamo Extension gaya ng inabutan namin. Wala kaming panigit kaya sila hindi natatakot na magpasaway dito sa Along Pasong Tamo Extension po. Gayunpaman, nagde-deploy pa rin daw ang Bantay Bayan Peace and Order ng Barangay Magallanes ng mga tauhan araw-araw para tumulong sa pagmamando ng trapiko. Ang problema, nagkakaroon po ng medyo tension na usapan kasi nga po ayaw nilang umalis. Nagkakaroon din kasi ng mga pagbabanta din sa amin. Sinasabihan kami kasi possible na papatanggal kami sa trabaho namin. Kasi nga, pinapalis namin sila. Kaya humihingi na sila ng tulong sa pulis at maging sa MMDA Special Operations Group para mas madaling mapaalis ang mga sagabal. I-implement lang po namin na matanggal po yung mga naka-obstruct dito sa Pasong Tamo na nagdudulot po ng traffic. Ang mga ganitong sagabal ang lalo pang nagpapabagal sa daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lungsod sa bansa. Sa inilabas na Traffic Index 2024 ng Satellite Navigation Company na TomTom, lumabas na sa mga lungsod sa Pilipinas, pinakamabagal ang daloy ng trapiko sa lungsod ng Davao. Ang biyahe sa Davao City aabot na 32 minutes at 59 seconds kada 10 kilometro. Ito raw ang ikawalong pinakamabagal na travel time sa 500 syudad sa mundo na kasama sa pag-aaral. Pang-14 naman sa buong mundo ang Maynila, kung saan 32 minutes and 10 seconds ang inaabot na travel time sa kada 10 kilometro.
habang pang 26 naman ang Caloocan, kung saan inaabot ng 30 minutes and 44 seconds ang travel time sa kada 10 kilometro. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Matapos ang mass action kamakailan ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo naman ang inulunsad para isulong ang impeachment ng bise. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang Mass for Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsidalo nakasuot ng peach na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Sa bisang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunoy katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan, dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral. Kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad din na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nananawagan ng impeachment para kay VP Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko pong magkaroon ng tunay at katarungan po ang hustisya, ng hustisya. Isa po akong member ng EGK family na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan ang impeachment. Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan, as INC, so hindi naman kailangan tapatan pa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng mga panawagang kontra o pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, binigyan din ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na isang legal na proseso ang impeachment. Partikular niyang binanggit sa isang post online ang mga pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na ayon sa INC ay pagsuporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag i-impeach ang bise. Doon, kinwestiyon ni Enrile ang kahandaan ng bansa na isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o isang grupo ng mga tao. Anya, hindi naman ibig sabihin na makukulong ang isang opisyal dahil siya'y na-impeach. Tinawag niyang detrimental precedent o mapanganib na halimbawa kung pamarisan kung susundin ang lohikang tila ipinakahaging ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Sabi naman ng palasyo, bagaman lagi namang may bigat at pinahahalagahan ang mga opinyon ng Enrile, hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo sa issue. Sakto sa pag-uulit ng COMELEC sa mga balota ang pag-atras ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa senatorial race. Kahit kasi gumastos na ng 100 milyong piso sa pag-imprenta, kailangang sundin ang utos ng Korte Suprema na ilagay sa balota ang ilang dating dinisqualify na mga aspirant. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dahil sa lagay ng kanyang kalusugan, formal nang iniatras ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kandidatura sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Tinamaan ako ng pneumonia, this year, 2 beses ako tinamaan sa lungs, so ayaw ko na antayin yung pangatlo.
Personal na siyang nagsadya sa COMELEC bagamat maaari ring ipinaghain ng withdrawal ng kinatawang may authorization dala ang kanyang medical certificate. Wala, gusto ko makita si chairman. Baka kala nyo, naluloko lang ako eh. Kaya punta na ako mismo. Timing din para sa COMELEC, lalo't kailangan nilang baguhin ang balota dahil sa pinadagdag ng Korte Suprema ang ilang umapilang wag ma-disqualify. Hindi na isasama ang pangalan ni Singson sa bago at posibleng sa iba mapunta ang kanyang candidate number. Makaapekto rin ang pinadagdag na kandidato ng korte. Either po tataas ba o bababa kung ano man kasi nga may pagbabago ba ganung may pumalit lang naman na isa din lang. 6 na milyong balotang na imprenta sa halagang 150 million pesos ang sisirain na lang. Talaga pong sayang yung 6 na milyon na balota. Kaya lang po talagang parte ng proseso. Basta po ang commitment ng COMELEC, bagamat nagkaganito, ay matutuloy ang halala natin sa Mayo 12. Sa ngayon, tuloy ang inventaryo sa mga naimprenta ng balota. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Para makabawas sa rush hour traffic, irerekomenda ng MMDA sa Pangulo na mas paagahin pa ang pasok ng lahat ng kawani ng gobyerno sa Metro Manila. Gaya po sa mga munisipyo, magiging alas 7 ng umaga na yan hanggang alas 4 ng hapon. Nakatutok si Joseph Morong. Nasa kalahating milyong mga taga-gobyerno ang pumapasok araw-araw sa kanilang trabaho sa Metro Manila. Batay sa datos na nakalap ng MMDA, karamihan sa mga pampublikong sasakyan sumasakay. Karaniwang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang pasok ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang kanilang biyahe, papasok at pauwi, pasok sa tinukoy ng MMDA na rush hour o may pinakamaraming tao sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at alas 5 hanggang alas 6 sa hapon. Okay naman din yung pagpasok din namin, kaya lang pag-uwi masyadong matraffic. Mayo, noong isang taon, sinubukan ng Metro Manila Council at ng MMDA na paagahin ang pasok ng mga taga-lokal na pamahalaan sa Metro Manila mula 8 a.m. to 5 p.m. Ginawa itong 7 a.m. hanggang 4 p.m. Ang nakita nila na bawasan ng 10% ang oras na ginugol sa biyahe at bumilis ang biyahe ng 20% sa mga kaling malapit at nasa paligid ng mga LGU. Bagaman, kaunti lamang ang pinagbago ng biyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pero para sa mga LGU na nagpatupad nito, pabor sila na mapanatili ito. Yung oras din ng pasok ng City Hall ay mas iwas ngayon dun sa pasok din ng mga eskwela. Karamihan ng transactions talaga sa City Hall, umaga. Sanay na ang mga empleyado na pumasok ng 7 to 4. At ganun din, mas hindi nila na-hit yung rush hours or peak hours. Mas madali silang makauwi. At sa akin, may konti kaming natitira na empleyado na 5 kasi meron akong pinapapasok na 8. Paliwanag ng MMDA kung bakit bahagya lamang ang lunas ng 7 a.m. hanggang 4 p.m. na schedule sa sakit ng ulo sa traffic. Dahil hindi po namin nakasama lahat ng NGAs. Kung lahat po ng national government agencies ay mag-i-implement ng 7 to 4, doon po mararamdaman talaga yung magandang epekto nito. Gusto ngayon ng MMDA na gawin na ring 7 a.m. hanggang 4 p.m. ang schedule ng trabaho ng mga national government agency sa Metro Manila. Target ng MMDA na maisumite ang rekomendasyon sa Pangulo bago mag-Marso kung kailan magsisimula ang rehabilitasyon ng ilang bahagi ng EDSA na inaasahang magdudulot ng traffic. Hihintayin lamang ng MMDA ang rekomendasyon ng ilan pa mga LGU bago isumite sa palasyo ang rekomendasyon. Mas okay sa akin yung 7 to 4, iwas sa mga traffic. Sa akin hindi kasi malayo ako eh. Malilate na ako lalo. Masyado maaga. Sa pagising mahirap. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Posibleng abot sa daang-daang Pilipinong manggagawa ang kinakailangan ng Finland. Bukod sa halos 100,000 pisong halaga ng buwan ng sahod, pwede ring isama roon ang pamilya ng Pinoy worker. Ang iba pang naging kasunduan ng Pilipinas at Finland sa pagtutok ni JP Soriano. 3 taon nang nagtatrabaho bilang seaman sa Europe si Rodolfo. Nang matapos ang kanyang kontrata, bumalik siya sa Pilipinas dahil nais niyang makapiling ang pamilya.
Pero dahil kailangan na niyang magtrabaho ulit, naghahanap si Rodolfo ng bansa at employer na may benepisyong pwedeng maisama ang pamilya sa abroad. Pag nandun ka, doon ka nagtatrabaho, nandyan yung pamilya mo. Diba? Sarap magtrabaho pag nandun, malapit ka lang sa mga pamilya mo. Tamang-tama dahil ang pagsama sa pamilya ng isang dayuhang manggagawa ang isa sa mga inaalok na benepisyo ng bansang Finland na pumirma ng Joint Declaration of Intent o JDI sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Finland kasi may pulisiya na kapag may sapat na kita ang isang dayuhang manggagawa, papayagan ng kanilang gobyerno na isama ang pamilya at manirahan doon habang nagtatrabaho ang isang foreign worker. Hahanapan din ng trabaho ng Finland ang asawa ng dayuhang manggagawa at pwedeng mag-aral sa kanilang bansa ang mga anak. For Finland, it's important that for those workers who would like to come with their families, it's also possible, and we try to help to find a work for the spouses as well, and then they can get also children to, if they children to Finland and to school if they like it that way. Ang kakailanganin ng Finland, mga skilled workers, hotel at tourism workers, restaurant staff, manggagawa para sa information technology o IT at healthcare workers gaya ng nursing staff at caregivers. Ayon sa gobyerno ng Finland, mahalaga sa kanila ang labor equality. Kaya kahit ibang lahi, pare-pareho ang minimum wage na naglalaro sa 1,600 euros o mahigit 90,000 pesos pataas kada buwan o higit pa, depende sa uri ng trabaho at industriya. Kasama rin sa pinirmahang kasunduan ang upskilling ng mga Filipino healthcare worker. One can come in, let's say, as a caregiver or nurse assistant and be upgraded from there in Finland. So this is something that is also suited to our healthcare demands here in our very own country. Paalala ng DMW sa publiko, huwag papatol sa mga trabahong inaalok sa social media. Mag-ingat sa mga illegal recruiters at tanging sa DMW lang mag-check ng anumang uri ng trabaho abroad. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ulat panahon naman tayo mga kapuso, magiging maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa bukas. Dahil pa rin yan sa shear line na banggaan ng malamig na hanging amihan at easterlies o yung mainit na hangin. Base sa datos ng Metro Weather, may chance ang ulanin ng Cagayan Valley, Cordillera, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. Sa Metro Manila, magiging bahagyang maulap at posible pa rin ang mahihinang ulan. May chance rin ang kalat-kalat na ulan sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. May matitinding pagulan kaya posible ang baha o landslide. Gaya ng naranasan sa Santa Magdalena, Sorsogon kung saan gumuho ang malaking bahagi ng bundok. Sa dami at kapal ng gumuhong lupa, malaking bahagi ng kalsada ang natabunan. Kwento ng mga residente, posibleng lumambot ang lupa dahil sa ilang araw ng pagulan. Pilit naman itong tinawid ng ilan na nagpaan na lang at nagmadaling dumaan. Sa ngayon, bukas na ulit ang kalsada sa mga motorista. Nagka-landslide rin sa Moncayo, Davao de Oro kasunod ng buhos ng ulan. Bukod sa mga nagtumbahang puno, ilang istruktura rin ang nasira. Sinuspindi rin ng LGU ang mga klase ngayong araw, samantala ramdam pa rin ang lamig ng amihan lalo sa Northern Luzon. Kaninang umaga, bumagsak sa 15 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet habang 15.6 degrees Celsius naman sa Baguio City. Takaw disgrasya sa mga pedestrian kaya sinuyod ng MMDA ang ilang bangketa sa Maynila na hindi na madaanan. Nakatutok si Oscar Oida. Sa halos araw-araw na lang, pahirapan daw ang pagdaan dito sa may Kirikada Street sa may Santa Cruz, Maynila. Bukod sa matao ang lugar, kaliwat kanan pa ang mga sasakyang alanganin ang pagkakaparada. Ang mga bangketa, sinakop na ng ilang tindahan. Kaya ang mga tao sa kalsada na naglalakad. Kaya kanina, pinasadahan ito ng Special Operations Group ng MMDA at tinow ang mga unattended na sasakyan. Pinagtitikitan yung mga driver na alanganin ng pagkakaparada. Pati mga tindahang nakakasagabal sa bangketa, tinikitan din. Well, aside from the penalty, pag ito po ay pinabayaan nyo or hindi nyo po pinansin, there are chances na pwede ko yung mababaan ng sampina. Lagi nating sinasabi, ang sidewalk,
it's beyond the commerce of men yan eh. It's about time we give back the sidewalk to the pedestrian para magkaroon ng safe passage. Pinagkukuha rin ng mga tauhan ng MMDA ang ilang tricycle, pati mga bisikleta na iniwan sa bangketa. Mas maraming mga illegally parked na sasakyan ang sinita at nahuli sa may Almeda Street sa Tondo at Altura Street sa Sampaloc. Ang mga tent na nagsisilbi umunong garahe ng ilang sasakyan, pinagbabaklas at kinumpiska. Ang mga trapal o lona ng mga tindahan, pinagbabaklas. Kaya matapos ang operasyon, ang mga kalsada, maluwag na nadadaanan. Kasi madami pong nagsusunog ngayon, nagkakaroon ng sunugan. So at least hindi kampante kami na makakadaan yung bumbero kapag kailangan. Ngayon kasi dito parang lagi yan, double parking. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Naiuwi na sa bansa ang mga labi ng nasawing OFW sa Kuwait na naunang naipagpalit sa bangkay ng kanyang katrabaho. Ang pamilya ng biktima ay lalong umigting ang paghahanap ng hustisya. At live mula sa Parañaque City, nakatutok si Mark Salazar. Mark. Vicky, nung Biyernes, January 10, nakita natin, di ba, na bumuhos ang emosyon ng pamilya ni Jenny Alvarado sa pagsalubong nila sa labi ni Jenny na galing Kuwait. At nakita rin natin kung paano nagbago ang kanilang emosyon sa galit dahil ibang bangkay naman kasi yung natanggap nila. Ang pag-iyak ng pamilya ng namatay na OFW na si Jenny Alvarado noong Biyernes, napalitan ng sigaw ng galit. Hindi kasi mga labi ni Alvarado ang itinurn over sa kanila, kundi ibang bangkay. Ang labi ng Nepali na katrabaho nito sa Kuwait. Wala na raw iiyak pa ang pamilya niya habang naghihintay kanina sa ikalawang pagsalubong nila sa labi ng ina. Nag-aalanganin po kami masyado kung siya po ba yung darating ngayon, baka kasama niya na naman po ulit. Labi na nga ni Jenny Alvarado ang dumating kanina at tinangkap ng kanyang pamilya. Pero hindi raw dito natatapos ang mga tanong ng kanyang pamilya. Inimbestigahan ba talaga ang pagkamatay ng kanilang ina sa Kuwait? Kasi po kung nag-imbestiga po talaga sila ng maayos, bakit yung Nepali po yung dumating sa amin? Parang minadali po nila yung investigasyon eh. Na sobrang bilis po ng pagdating. January 2 namatay, January 10 dumating po agad. Yun po yung akin. Sa lagay daw kasi ng labi ng Nepali na nakita nila, hirap silang paniwalaang suffocation ng ikinamatay nito. Yung kuko niya po kasi is natutuklap. Tapos po, yung kamay niya po may uling. Sabi suffocation, tapos natulog lang sila na nalanghap yung usok. Pero bakit may uling yung kamay? Tapos may pasa-pasa po yung Nepali. Tapos po yung leeg niya po may pasa. Yung bibig niya po may pasa. Tapos sabi ko, yan, suffocation ba yung kinamatay niya? Sa hinihinging hostisya ng pamilya, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na nasa Kuwaiti Authority pa raw ang bola bago makagawa ng hakbang ang Pilipinas. We are awaiting the results of the police report, police investigation, as well as the autopsy results. And from there, we will move to the possibility of filing also a legal claim with respect to Jenny's death. Inaalam na rin daw kung sino ang nagkamali sa nagkapalit na bangkay. We were moving ahead with the filing of claims against whoever, hindi ko muna papangalanan pa kung sino, but whoever caused the mistake or the error. Mula dito, ibinabiyahe na ngayon papuntang Cavite sa isang accredited funeral home sa Cavite ang labi ni Jenny para isagawa doon yung ating autopsy. Saka pa lamang siya maiuwi sa kanilang tahanan sa Montalban, Rizal para siya naman ay paglamayan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Inirekomenda ng National Price Coordinating Council sa Department of Agriculture na magdeklara na ng food security emergency. Yan ay para magamit ang NFA buffer stock sa pag-asang mapababa ang presyo ng bigas. Susuportahan ng Department of Agriculture ang rekomendasyon na yan. Nakatutok si Ian Cruz. Kung mailalabas sa merkado ang 300,000 metric tons ng bigas na buffer stock ng National Food Authority,
posible raw mapababa ang presyo ng bigas. 3 to 5 pesos is really possible in my opinion. Lalo na yung world prices din bumaba na rin ngayon eh. Mailalabas lang ng NFA ang bigas kapag nagdeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa bigas. Base sa amended Rice Tarification Law, maaring magdeklara ng Food Security Emergency sa bigas kapag may kakulangan sa supply o di kaya'y may pambihirang pagtaas sa presyo na nararanasan. The data is very clear when we presented to the NPCC. Nung tumaas ang presyo ng bigas, world market, then tumaas din yung local price. Then nag-maintain siya hanggang ngayon eh. Pero nagbaba tayo ng tarifa from 35 to 15%. Hindi bumaba yung mga branded na bigas sa merkado. It maintained at 60 to 64 nakikita natin. May solid data tayo na that shows na justified talaga to. Inirekomenda na ito ng National Price Coordinating Council at tila sang-ayon dito si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Once it comes to my table, the chances is we will declare para ma-release namin yung stocks ng NFA. Sabi ni Chu Laurel, magsisimula ang pagbebenta ng NFA rice sa Metro Manila LGU at major cities sa halagang 36 pesos kada kilo sa Pebrero at bababa pa sa 33 pesos sa Marso. Ang NFA rice maaaring ibenta sa pamamagitan ng mga LGU, GOCC, Kadiwa stores at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, papalapit na rin daw ang harvest season. Ang delikado namin, ang rami nating bigas, hindi natin ma-release because of this problem, then there's a good chance mabulok yan. Diba? So, kailangan, we have to do something. Bukas, ibebenta na sa presyong 38 pesos kada kilo ang dating 40 pesos na tinatawag na rice for all. Sa Lunes, January 20, itatakda na sa 58 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP sa bigas. Pwede pa raw itong pababain sa mga susunod na linggo batay sa assessment nila. Nasa 5,000 hanggang 1 million pesos ang multa sa mga mapapatunayang hindi sumunod sa presyong itinakda ng DA. Ayon sa DA, wala umanong hoarding ng bigas, pero profiteering o pananamantala ng ilang magbibigas ang nakikita nilang dahilan kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas sa bansa. The DTI will of course monitor and enforce the directive of the DA regarding the price. So from there, so far we haven't found anyone yet, but if in case meron, then we will act accordingly. Kanina, nag-ikot ang DTI at DA sa mga pamilihan sa Pasig. Nakita na raw nila ang stable na presyo ng bigas sa merkado. Medyo bumaba po sila. Dating 58, naging 53. 5 pesos po ang binaba nila. Halimbawa po makakuha po sila ng mababa din po ang benta. Dati po kasi ang binibili ko is nasa 65. Ngayon medyo bumaba na po ng konti. Malaking bagay na rin kasi minsan kulang sa budget. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi na aabutin ng 1 oras ang biyahe mula Valenzuela hanggang Naiya sa oras na matapos ang Metro Manila Subway Project. Ang makina namang magbubutas sa subway, nakapwesto na sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Camp Aguinaldo naman ang pinestuhan ngayon ng isang tunnel boring machine para sa gagawing Metro Manila Subway. Ito yung higanting equipment na kasunod ng pagbubutas sa lupa ay ang otomatiko ring magbubuhos ng simento sa daraanan para makalikha ng lagusan. Ganito pa lang yan ngayon. Pero pag umusad, magiging tulad ng mga naunang binutasan, tulad sa Valenzuela at sa Quirino Highway. Hanggang sa pwede nang padaanan sa mga tren. Ang proyekto, ginagastusan ng kabuang mahigit 21 billion pesos. To substantially solve a traffic problem, it is the fastest, most efficient, safest, and affordable, environment-friendly way of transporting as many people as possible in the shortest possible time.
Pag natapos, ang biyahe mula Valenzuela hanggang Sanaiya, aabutin lang ng 45 minuto. Reach around almost 20%. So we're targeting partial operations by the end of 2029. This project has long been overdue. Dadagdagan pa ang mga tunnel boring machine para sabay-sabay ang pagbubutas. Inaasahang 19 na makina ang mag-ooperate sa mga darating na taon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Triple treat sa K-pop at K-drama Pinoy fans ang January. May fan meet from a K-oppa, may bisitang Korean actress, at exciting concert pa this weekend with the God of Music, 17. At ang ilang member nga nila nasa Pilipinas na. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. "17 is definitely right here." Feeling adjanize ang Filipino Carats sa arrival ng ilang SVT members sa Pilipinas. Sa left and right na hiyawan, idinaan ng fans ang warm welcome kina S-Coops, Wonu, Mingyu, D8, DK, and Sungkwan. Back in PH ang Sebong para sa kanilang Right Here World Tour sa Philippine Sports Stadium this weekend. Expected to arrive naman later today sina Joshua, Hoshi, Woozy, Vernon, and Dino. Kahit longing ang Carats kina Jonghan and June na wala muna this time, dama pa rin ang hot energy sa excitement para sa never-ending adjanize kasama ang God of Music, 17. Kung ang ilan excited, ang mga team bahay naman kanya-kanyang paandar para di ma-FOMO gaya ni Kapuso star Megan Young. Na may sariling sikap na concert with Fofo Mikael Daes. Message ni Megan sa kanyang fellow Carats, "Maghoranghe na lang kayo for me." Biro naman ni Mikael sa kanyang performance, "Hoshi is shaking." Dumalaw rin sa Pilipinas si South Korean actress Harry. 여러분, kumusta? Nag-share si Harry ng photos na kuha sa world-class beach destination na Amanpulo sa Palawan na may caption na "Unforgettable." Ipinost din ng Reply 1988 star ang kanyang Amanpulo workation experience sa kanyang YouTube channel. Kumusta ka? 안녕하세요, 여러분. Magbabalik Pilipinas naman ang South Korean oppa na si Wang Inyot for his Love in Manila fan meeting tour sa January 25. Na-miss daw niya ang Filipino fans na nagparamdam sa kanya ng love and support sa kanyang huling fan meeting sa bansa. Salamat po. 안녕. mahal kita. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nagkasundo ang Pilipinas at China na tuloy ang dati ng arrangement tungkol sa rotation and resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi yan ng ating Department of Foreign Affairs pagkatapos ng pakikipag-usap nito sa China sa pamamagitan ng Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea. Sa naturang pulong, kinilala rin ng dalawang bansa ang positibong epekto ng pinirmahang Provisional Understanding kaugnay sa RORE missions, kaya ito itutuloy. Para nito para mapanatili ang pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Isinagawa ang BCM sa gitna ng isyu kaugnay ng presensya ng tinaguriang monster ship ng China at isa pang China Coast Guard vessel sa dagat na sakop ng Pilipinas. Ayon sa DFA, ipinarating na ng Pilipinas ang seryosong pagkabakala sa mga barkong yan. Sa parehong pulong, hinimok naman ng China ang Pilipinas na manatiling committed sa pagresolba ng mga pagkakaiba sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Nagkasundo ang Israel at Hamas na magka-ceasefire o tigil putukan matapos sa mahigit isang taong gera sa Gaza. Plano niyang ipatupad sa linggo, January 19. Ayon sa isang opisyal na may alam sa negosasyon na nakausap ng International News Agency na Reuters. Nakasaad sa kasunduan na magkakaroon ng 6 na linggong initial o pangunang ceasefire phase, kabilang ang unti-unting pag-atras sa mga puwersa ng Israel sa Gaza at pagpapalaya ng mga hostage na hawak ng dalawang panig. Gayunman,
Sa panig ng Israel ay kailangan pang aprubahan ang kasunduan ng Security Cabinet at ng gobyerno. Pagbobotohan yan nila ngayong Huwebes. Nabuo ang ceasefire deal sa tulong ng mga namagitang opisyal mula sa Egypt, Qatar at Amerika. Kung based lang sa latest episode, alam na kung sino ang mastermind sa Palacios killings. Pero, yan na nga ba yan? Lalo't may 2 more episodes pa? Marami pang dapat abangan ayon kay Carla Abellana na nagsalita na rin kung ready nang ma-in-love ulit. Makichika kay Aubrey Carampel. Gaano ka kahandang magmahal muli? 5. Guilty or not guilty? Nang block ng ex sa social media? Very guilty. Guilty or not guilty? May manliligaw ngayon! Marami. Guilty. Yan ang juicy revelations ni Widow's War star Carla Abellana sa kanyang pagsalang sa Fast Talk with Boy Abunda. Pero agad nilinaw ni Carla na biro lang daw ang tungkol sa kanyang mga manliligaw. Meron bang nanliligaw? Parang meron pong mga nanligaw. Pero I wouldn't say na parang ngayon may mga suitors or manliligaw. Wala naman. Pero mga nagpaparamdam? Wala din po. Nang tanungin ni Tito Boy kung posible nga ba siyang ma-in-love muli, I believe it's very possible. I mean, let's sabihin naman po na anything is possible. Correct. But like I said ko kanina po, magsusurrender po ako kay God. Mas magtitiwala po ako kay God this year. So, let's see what He has in store for me. Nagkwento rin si Carla sa kanyang kilig moment nang makita ang mga aktor na sina Brad Pitt at Javier Bardem habang nagbabakasyon siya sa Abu Dhabi. Ay, hindi ko po ina-expect yun actually. Kahit ako po nagulat. So, although, of course, hindi naman po up close namin nakita. Ano pa rin yung experience na you're breathing the same air na, oh my gosh, they're just a distance away. Napag-usapan din ang pagganap ni Carla bilang si George sa Widow's War na bukas na ang finale. Sabi ni Carla, isa raw sa pinakamahirap na role ang pagganap niya as George dahil malayong-malayo raw ito sa kanyang personality. Kasi hindi po ako confrontational. If there are issues or anything, I take my time po talaga to think about things, reflect, Hindi ka mapaghigante katulad ni Georgina? Yes, hindi po. Tsaka hindi po impulsive. And then sometimes hinahayaan ko na lang po. Sa episode ng Widow's War kagabi, sa wakas, natuloy na rin ang plano kong ubusin ang mga Palacios. ni-reveal na si Jericho, played by Royce Cabrera, ang mastermind sa mga nangyaring murder sa Palacios Estate. Pero sabi ni Carla, may twists pa raw na dapat abangan sa finale bukas. Promise po, kahit may mga secrets na po kaming ni-reveal nitong linggo, meron pa po sa last episode. Magugulat po kayo. Hanggang very last episode po talaga, very last few scenes, magugulat pa rin po kayo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sa mga kapuso natin sa Cebu, dagdag kulay at saya sa Sinulog Festival ang ilan sa ating biggest kapuso stars. Bago ang inaabang ang grand finale ng mystery murder drama series na Widow's War bukas, makikisaya muna ang lead star na si Bea Alonzo and her co-actors. Nasa Kapuso Mall Show sila at Kapuso Fiesta. Fresh from a pasabog pilot week, makikipag-bond naman sa fans ang cast ng mga Batang Riles sa Sabado, January 18. And wait, there's more! Abangan din ang sorpresa ni na 2024 MMFF Best Supporting Actor Rudo Madrid na magbabalik aksyon sa Lolong Bayani ng Bayan, pati ng cast ng Binibining Marikit sa Kapuso Mall Show on Sunday, January 19. At sanib-puwersa rin ang pagtutok ng GMA Regional TV and Synergy sa special coverage ng much-anticipated Sinulog Festival 2025 sa linggo, simula 1:00 ng hapon. Catch the live streaming sa official website and social media pages of GMA Regional TV, GMA Regional TV News, and GMA Integrated News. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.